Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang date po ngayon ay 27 ng August 27, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:34 ng gabi. Alas 7:34 ng gabi. At nais kong mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita, yung pag-disrespect ni Sara Duterte sa Kongreso. At saka yung tatalakayin ko yung sinasabi ni Pimentel na gusto niyang gumawa ng batas patungkol dyan sa nangyayari kay Kibuloy. Yan po, kaya kahit na hindi ako naka-schedule ngayon nagagawa ng vlog, ay gusto kong talakayin yung dalawa na yan. Pero dati ko nang ginagawa ito nung una akong nagbablog, umaga at saka hapon. Pero ang tinatalakay ko doon ay yung patungkol sa dayaan sa eleksyon. Kaya nga po ako nagsikap na mag-vlog kasi nga ay gusto kong i-vlog yung dayaan ng eleksyon, nung 2022 eleksyon. At simula noon ay nag-vlog na ako. Mag-iisang taon na rin ata ako ngayon, o mga isa't kalahating taon na nagbablog. Yun nga, ang nais kong talakay ngayon ay yung attitude ni VP Sara o Vice President Sara Duterte ay sobra na talaga. Opo, sobra ng disrespectful sa ating lower house. Ngayon ay ako nanonood lang ako doon sa nangyari. Pinapanood ko lang sila. Ay napaka sakit na ng kalooban ko dahil hindi ko maintindihan bakit ganun Opo, talagang sabihin natin na unworthy to be Vice President o to be President o kahit na anong ahensya ng gobyerno. Yung ganyang tao, hindi pwede yung ganyan na ikaw na ang humihingi ng pundo, ay ikaw pa ang magsisirmon o ikaw pa ang nanlalait. Hindi pwede yung ganyan. At yan nga ang tatalakayin ko ngayon. Pero na-discuss ko na ito dati. Basahin ko lang itong sinulat ni Balagtas bago ako pupunta dun sa mga Bible verse. Ito po ang sinulat ni Balagtas na ito po ay hinangaan ng buong mundo, ng buong daigdig po. At ito ay na-translate na ito sa 25 countries o languages. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso, lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat na'y di na matutuhang bathin. Ayan po ang sinulat ni Balagtas. Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso at lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat na'y
di na matutuhang bathin. Ayan po. Ang laki sa layaw karaniway hubad, sa bait at muni sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ayan po babasahin ko pa ulit Ang laki sa layaw karaniway hubad, sa bait at muni sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ayan po At ito ang sa Florante at Laura pa rin ito na kata ni Francisco Balagtas, 1788 to 1862. Pag-ibig anak ko ay aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya, at sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki ay walang hihintaying ginhawa. Ayan po. Pag-ibig anak ko, sabi ni Balagtas pag-ibig anak ko ay aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya, at sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki ay walang hihinting ginhawa o hihintaying ginhawa. Malalim po ang Tagalog ni Balagtas, kaya kung minsan hindi ko rin naintindihan. Ayan po yan ang reason po dyan, kaya ganyan yan. Spoiled child. Kaya ganyan. Ngayon, ang sinasabi naman po ng Biblia, ay ito pang sinasabi ng Biblia, Proverbs 29:15, a rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. Ayan po ang nakasulat sa Proverbs. Self-explanatory na po yan. Proverbs 13:24, whoever spare the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Ayan po. Hebrew 12:11, no discipline seems pleasant at the moment, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ayan po. Ang discipline, sabi niya, hindi naman maganda yan sa umpisa o hindi kaaya-aya sa umpisa, pero painful yan, sabi niya. Later on, however, sabi niya, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ayan po ang kahalagahan ng discipline. Ngayon, ano ba nangyari? Ano ba nangyari doon sa budget deliberation ng Office of the Vice President? Ang nangyari po kasi doon ay pinipilit ni Sara na hindi na dapat pag-usapan yung 125 million kasi nga ay hindi naman daw yun ang proposal niya. Ang proposal niya ay 2025 budget ng Office of the Vice President. Yun ang parati niyang sinasabi. Wala siyang confidential fund doon sa 2025 budget ng opisina niya, kaya dapat hindi na raw pag-usapan yan. Ay napakamali po yan. Mali po yun. Ay kung wala kang reference, ay hindi mo alam kung saan ka patungo. Kung wala kang reference, hindi mo alam ang distansya mo.
kung nasaan ka na. O yun nga, saan ang direction mo. Kung wala kang reference, lahat po tayo may reference. Yan ang theory ni Einstein ata yun, na theory of relativity. Lahat po tayo dumadaan dyan sa theory of relativity. Usually, may reference point ka. Ngayon, ang sabi ni Sarah, hindi na dapat talakayin yung budget ng 2022, 2023, at saka siguro itong 2024, ayaw na niyang talakayin. Mali po yun. Ipaghalimbawa na si Leni Robredo noong 2022 na pinaghatian nila yan. Pinaghatian nila ang budget. Ang budget po ng Office of the Vice President ay nasa 700 million plus. Yan po ang ibinigay sa kanya kay Leni Robredo. Bakit hindi tayong mag-reference dyan? Kailangan mag-reference ka dyan para alam mo kung ano ang budget na ibibigay mo sa susunod na mga Office of the Vice President. Ngayon, humihingi siya ng 2 billion. Samantalang nung kay Leni noon ay 700 million lang, 700 plus million. Ngayon, kung hindi mo i-reference doon sa budget ni Leni, ay maliligaw ka. Ayan po. Kaya kailangan po parating may reference. Saan ka ba nagre-reference? Ayan po. Ang alam ko kay Leni noon ay humihingi siya ng 900, pero ang ibinigay lang sa kanya ay 700 plus. Pero may year ata na umabot na siya ng 900 plus million. Mayroong mga year. Pero nung dahil mag-i-eleksyon siguro, binabaan kasi kakandidato siya ng pagka-presidente eh. Kaya binabaan ng 700. Oh. At yan ay recorded yan. Naka-record yan. Kaya doon magre-reference yan. Kalukuhan yan na sasabihin na huwag nang pag-usapan yung mga nakaraan, ay paano nga malalaman ang performance mo kung hindi pag-uusapan ano ba ang nangyari doon sa budget mo o doon sa mga nakaraang budget. Kailangan ang performance para makapag-decide yung susunod na maglalaan ng budget. Ayan po. At yun nga ang sinabi ni Representative Raul Manuel ata yun. Oh, kailangan yan. Ngayon kung sasabihin ni Sarah na hindi na kailangan ungkatin yung nakaraang budget at sinagundahan naman ni Gloria Macapagal Arroyo at saka yung isang lalaki dyan, ay wala namang ibig sabihin yung sinasabi nila. Parang bumubula lang yung bunganga nila nung nagsasalita sila. Walang walang ibig sabihin. Oh, ang sinasabi lang nila ay dahil, sabi nila, natapos na yan, o na-deliberate na yan, napag-usapan na yan, huwag nang banggitin ngayon. Ay hindi pwedeng hindi banggitin yan kasi nga dyan tayo magre-reference eh. Yung mga nakaraang budget, katulad ng budget ni Leni, nung 2022, 700 lang yun. Siguro kung mabigyan siya ng 1 billion ngayon ay okay na. Kung i-reference mo dun sa budget ni Leni. At saka isa pa pala, hindi naman natalakay yung 125 million noong nakaraan kasi nga ni railroad na ni yung anak ni Bongbong Marcos, si Sandro Marcos. Approve na agad, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Ay sino magsasuffer yan? Adi mga tao Ang magsasuffer po mga tao kasi ang tao ang nagbabata ng mga taxes. Ganun po yan.
Ngayon, isa pa na ipapaliwanag ko bakit disrespectful talaga. Kasi ako po ay may edad na po ako eh. Mag-66 na ako. At naranasan ko, nung nag-aaral ako sa college, binibigyan ako ng pira ng magulang ko, ng mga magulang ko. Pero pag humihingi ako ng allowance ganyan o budget, magalang ako. Opo. At siyempre, tinatanong nila kung ilan ang nagagastos ko talaga. Natural lang yun. Pero kailangan magalang ako. Ayan hindi ako sumasagot, hindi ako sisitahin ko yung magulang ko, hindi ganon. Ngayon, nung nakagraduate na ako ng engineering, nagpaaral din ako ng mga kapatid ko. Magalang din sila sa akin kung humihingi sila ng allowance nung pinapaaral ko sila. Nung nagkaanak ako, ay siyempre magpapaaral ako ng anak ko. Ganon din, nung humihingi sila ng allowance nila dito sa Amerika, ay magalang sila sa akin. Kasi nga humihingi sila ng budget unang allowance Kaya nga ako, nagtataka ako, bakit ganyan ang attitude niya? Pero nasagutan na ni yung obra maestra ni Francisco Balagtas, yung walang kamatayang Florante at Laura. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irong na anak. Ayan po, spoiled nga yung laki sa layaw yan Pag spoiled ka, hindi mo talaga alam makisama, o kung hindi ka nakipagtrabaho, o hindi ka nakiamo, hindi mo alam makisama talaga. Ayan na nga. Yan ang reason dyan. Bakit ganyan? Hindi ba? At malayo po yung example ni Franz Castro doon sa binanggit niya. Malayo po. Yung binanggit ni Franz Castro, gumamit siya ng figure of speech. Simile ata ang tawag dyan. Yung is like. Karamihan po ginagamit yan para maging effective ang topic o ang gusto mong i-convey na message. Gumagamit ka ng mga figure of speech. Ang ginamit niya doon ay si Sara Duterte ay maahalin tulad o parang isang pusit. Simile po yan. Is like pusit. Na kung nasusukol na siya, nagbubugas siya ng tinta na maitim. Ayun po. Hindi siya pusit. Hindi binanggit na pusit o kung ano pa man. Is like. Ganun lang po yun. Na very effective yan. O kaya applicable yan o kaya admissible yan. Yang gagamit ng mga figure of speech. Ay pero ito si Sara, ang binanggit niya kasi ay convicted na child Aywan ko ano ba yung sinabi niya? Child abuser ata o ano? O kidnapping? Ay oo nga, ay naandyan na tayo. Sige. Nahatulan na siya ng korte. Pero po, ang korte po ay iisa yung tao na nag-judge doon iisa. Na maaring ang tingin ng ibang tao katulad ko, hindi naman guilty sa child abuse. Kasi isang araw lang ata sila nagsama ng mga bata o 2 araw na o 3 araw na. Paano iaabuso yun? Ang abuso yung ginagawa ni Kibuloy na pinagpapalimos o pinagkakaroling. Yun ang abuso na
ilang buwan na yan o taon na ang binibilang. Yun po ang abuso. Pero yung nagkasama lang kayo ng ilang araw, hindi po abuso yan. Kung kidnapping naman, ay dapat ipakita nyo ilan ang ransom. Dapat kung kinidnap niya, adi humigi sa sana ng ransom, ganun kay Abu Sabaya, hindi ba? Ay wala namang ransom eh. Mali po yung judge na nag-judge dyan. Mali. At yung tinalakay ko kanina, natatawa ako dun sa decision ng judge. Guilty raw dahil baka raw tamaan ng bala. Yung mga bata, yun ang sinabi niya. Baka kanya tamaan ng bala. Ay iniisip mo lang pala eh. Hindi pwedeng mag-judge ang isang judge nang dahil sa kanyang pag-iisip, yung iniisip lang niya na baka tamaan ng bala. Mali yun. Kung mag-judge ang judge kung ano yung naipresenta na mga ebidensya sa kanya, yun ang huhusgahan niya. Hindi yung at dahil sa iniisip niya na baka tamaan ng bala ang mga bata. Mali po yun. Bakit? Hindi ba tatamaan sila Franz Castro kung naandun sila sa iisang sasakyan? At saka, hindi naman malabong mangyari yun. Pero ipipilit niya na baka tamaan ng bala. Kalukuhan yung judge na nagbigay ng verdict. Pero under yung ano ba yun? Idinulog nila sa mataas na korte under appeal, hindi ba? Aywan lang natin kung anong mangyayari dyan. Ay mayroon pang Supreme Court na isa eh. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari dyan. Pero ang mga tao, may mga sariling judgment po yan. Pinag-aralan nila ang sitwasyon. Yung mga bata ay binubuli ng mga military ata o ng mga armed groups o kaya yung mga bugoy-bugoy ng mayayaman para yung lupa mapunta sa kanila. Pinapaalis nila yung school o yung paaralan na pinatayo ng mga tao at ng mga Christian denomination. Ayan ang nangyari. Kaya humingi sila ng tulong kila Sator Ocampo at saka Franz Castro na tinulungan naman sila. Ay saan doon ang child abuse? Humiling yung mga tao o yung mga bata o yung mga magulang na tulungan sila. Tapos, nung natulungan na ay kinasuhan ng gobyerno. Ayan ang problema sa atin. At yan ang sasabihin ko, huwag dapat ipagmalaki ni Sara Duterte kahit na convicted yan. Kasi alam natin na yung judge ko minsan ay tumatanggap po ng suhol yan. Opo, nasa Biblia po yan. Mga judges, huwag kayo tanggap suhol. O yung mga gift na yan o mga favor. Kasi nga, ang gift at saka favor o yung mga suhol ay nakakabulag ng mata. At nakaka-alter ng declaration o ng narration ng mga learned people. Ayan po, naiiba yung deklarasyon nila. At totoo yan kasi nakasulat eh. May tumatanggap pa ng suhol ay mayroon nga eh. Kaya ganyan, huwag mong ipagmalaki, Sara, na convicted yan. Malabo yan. Sige at punta po tayo dito sa isang topic natin. Yung narinig ko si Coco Pimentel, ang sabi niya ay gusto nga niyang gagawa ng batas patungkol dyan para maayos niya o ang dapat ayusin ay aayusin. Yun ang sinabi niya.
ay ang masasabi ko lang po dyan, bilang ako ay nag-aaral ng batas ng Diyos o ang palatuntunan ng Diyos, ay hindi naman ako attorney. Hindi naman ako nag-aral ng abogasya. Pero ang masasabi ko dyan, hanggang may buhay siya, gumawa na siya ng batas. Hanggang may buhay siya, okay. Palitan na niya ang batas, hindi pa rin titino ang mga tao. Wala. Hindi niya mapapatino ang mga tao. Bakit? Ang problema kasi ay naandun sa puso ng tao. Sang-ayon po sa Diyos yan. Sang-ayon sa Diyos, ang problema ay naandun sa puso ng tao. The heart of all things, sabi ng Diyos, of all things, above all things, the heart of man is deceitful and is desperately wicked. Who can understand it? Or who may know it? Wala. Hindi ba? Kaya sige, paboran na natin siya. Gumawa siya ng batas. Isipin na niya ang pinakamagandang batas. Isipin na niya. Ipatupad niya, ikuan niya, pero hindi pa rin mawawala yung mga paglabag sa batas. Kasi nga ang tao ay talagang loko. Loko talaga ang tao. Oh. Si Sara Duterte lang sabi niya saan yung rules nyo? Sabi niya saan ang rules? Bigyan nyo ako ng rules. Loko yung ganyang tao. Mga loko po yan. Bakit? Para mong kini-question ano ang authority mo. Bakit mo ako ginaganyan? Pag sinabi nung isang tao na saan ang rules, hinahanap ko ang rules. Hindi pwedeng hanapin ang rules kasi nakasalang ka na Nakasalang ka na dyan parang ikaw ay pumunta sa boxing. Ang boxing may rules yan. Alam mo na kung may 3 knockdown rule. Alam mo na yan o wala. Ganun yan. Hindi pwedeng nagkikipag-boxing ka tapos sasabi, saan yung rules? Hindi pwede. Kalokohan yan. Loko talaga. Ang ibig sabihin yan ay yung position mo at ganyan lang ang nangyayari ay kini-question niya na wala kang authority sa akin. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Kaya hinahanapan niya ng rules. Hindi ba? Ganun po ang tao Kaya nga ito si Coco Pimentel, kahit gumawa ka ng batas, sige, gumawa ka ng batas po. Lang napakaganda na. Gumawa ka. Pero hindi mo pa rin mapapatino ang tao kasi ang tao ay alipin ng kasalanan o alipin ng kasamaan. Susunod at susunod siya doon sa dinidikta ng kanyang amo. Slave siya Adi ang amo niya ay si Satanas. Ayan po ang tao. Gagawa ka ng batas? Sige, gumawa ka. Pero hindi mo pa rin mapatino ang tao. Ang mapagpatino lang sa tao ay si Jesus Christ o ang Diyos. Kung kinahabagan ka ng Diyos, babaguhin niya ang pag-iisip mo o ang laman ng puso mo. Babaguhin niya at doon na magsisimula yan. Pero yung batas, nagagawa ka ng batas, hindi mo mapatino ang tao. Ayaw ngang sumunod sa batas ng tao Ayaw Tignan mo po si Kibuloy. Sabi niya, dalhin niyo sa korte. Korte, sabi niya, doon ako haharap. Humaharap pa siya. Hindi nga kasi nga, ang tao ay alipin ng kasalanan. Hindi haharap yan. Pati si Duterte, hindi haharap sa ICC yan. Hindi. Kasi nga, problema ang tao Rebuildi ang tao. Nagrebuildi po ang tao sa palatuntunan ng Diyos. Lahat na yan, yung mga batas na yan, konektado yan sa utos na ibinigay ng Diyos. Huwag kang magnanakaw. Pero ang tao patuloy na nagnanakaw. At saka itong sinagutan ko na kasi yan yung pag-uusap ni Torion. Si Atty. Torion,
at saka kung sino yung attorney Abalos niyan o kung sino yan, wala namang katapusan yan eh. Wala eh. Kasi nga lahat naman yan ay legal. Lahat po yan, sang-ayon po sa Biblia, all is legal. But not all is beneficial. Ang sabi po ng Biblia, all is legal, but not all is constructive o build up. Yan po, legal yan lahat eh. Legal yan o kaya hindi legal yan lahat. Sige na, paboran na natin yan. Pero ang dapat intindihin natin, ano yung beneficial o helpful to build the kingdom of God o constructive sa kingdom of God. Ayan po ang dapat intindihin ng tao. Hindi yung legal ito, hindi legal ito, legal ito. Walang katapusan po yan. Kasi nga, ang isipan ng tao, loko. Loko. Ay sabi nga ni Sarah dun sa meeting nila, ang sabi niya saan dyan kanya na bawal ang magtanong ang guest speaker o parang ang sinasabi niya, wala sa rules na bawal magtanong ang resource speaker. Ay palagi ko nga wala. Wala yan. Pero sa ibang bansa po, lalo na dito sa Saudi Arabia o Middle Eastern country, hindi pwedeng sumabat ang nanonood lang. O hindi rin pwedeng magsasalita ang guest speaker nila o yung resource speaker nila, hindi pwede. Normally, sinusulat sa papel yan, ipinapasa doon sa member. At yung member, kung may kakilala ka, yun ang babasa ng suggestion mo. Ganun po yan. Ang babasa, yung member ng parliament o yung member ng association. O kung OPEC countries yan, ganun po yan. Ang pwede lang magsalita, yung member ng OPEC countries o yung representative. Kahit na andong ka, nanonood ka o resource speaker ka, hindi ka pwedeng magdadadaldal doon. O, ganun po yan. Ano ang sinabi ni Sarah? O, saan daw ang rules? O, at parang nabanggit niya, pero hindi malinaw, wala namang rules na bawal magtanong. Ay palagay ko nga wala yan pero naandyan na yan sa yung moral rules. Hindi ka pwedeng sasabat-sabat. Hindi ka pwedeng ikaw ang mag-preside. Hindi pwedeng na ikaw ang masusunod. Ganun po yan. Wala nakasulat na ganun, pero alam na yan. Kaya nga kako, napakatigas ng ulo ng tao Napakatigas. Ay kung pilosopo lang ang mangyayari, ay kung hahanapin niya na nasaan ang nakasulat na bawal magtanong, ay ang kahuli-hulihan yan, saan dyan sa batas na yan na bawal magtanong si Sarah? O hindi ba? Bawal magtanong si Sarah. Dapat isulat yan. Ay kung isulat naman yan, ay luko-luko ka na. Kung isusulat mo pa yan na bawal magtanong ang guest speaker, isusulat natin. Sa susunod pa yan, saan dyan ang rules mo na bawal magtanong si Sarah? Ay luko-luko na. Wala na mangyayari Hindi ba? Dahil nga sa katigasan ng ulo ng tao. Kaya nga po ang tao hindi po maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. No one is justified by following the law is evident. Wala pong maliligtas sa pamamagitan ng batas. Kasi nga ang batas, actually yan, sa totoo lang, ang batas nagagamit lang pag-exploit. Ang batas po nagagamit lang pag-oppress ng mga tao. Sinabi ni Jesus Christ yan sa mga hypocrites, galit na galit sa mga Parisiyo. Kasi kanya pinapahirapan yung mga tao. You give heavy burden to the back of the people, on the shoulders people. But you do not lift your finger. Ayaw nilang magbuhat ng batas. Ayaw nila. Hindi ba? Kaya ginagamit lang po ang batas sa pag-oppress. Alam ni Jesus Christ yan. Kaya nga,
Hindi nga maliligtas ang tao sa pamamagitan ng batas. Kasi ginaguide ka lang para maging righteous ka. Ginaguide ka lang para maging righteous. Pero yung batas na yan, hindi yan ang makakapagpunta sa atin sa langit. Hindi. No one is justified nga by following the law is evident. Wala. Kahit na isa, wala. On the first place, lahat kasi nagkasala. Maliligtas ang tao sa pamamagitan ng faith. Yan po. Kung ano ang paniniwala niya, doon siya justified. The just shall live by faith. Naniniwala ka na ligtas ka na, kaya gumagawa ka ng kabutihan. Mahal mo ang Diyos kasi alam mo na minahal ka niya dahil iniligtas ka niya. Ganun po yan. It is the goodness of God that bring men to repentance. Yan po nakasulat. Hindi po dahil dyan sa batas. Ito naman si Coco Pimentel, gusto niya gagawa ng batas. Hindi naman susundin yan Kasi nga, mabubutasan nila yan. Gumawa ka po ng batas. Hindi ba? Mabubutasan lang nila yan. Ay si Duterte nga, sabi niya stupid yung Diyos nyo, sabi niya. Dahil, bakit naandun ang ahas? Hindi ba? Ang pinag-usapan dun sa creation, hindi ba? Stupid daw yung Diyos ng creation. Dahil nagkaroon ng ahas, hindi ba? Ganun po ganun po ang tao ay parang ang tama parang genius siya, hindi ba? At yan ang sinasabi nila Kibuloy, palagay ko. Si Kibuloy ang nagpanukala niyan. Kaya ngayon, namumblema na si Kibuloy dyan. Hindi ba? Kasi sumubra na ang kanila Sumubra na po ang kanilang katalinuhan. Lumagpas na sila. Ay hamak mo ang Diyos ay sasabihin nilang stupid. Tapos itong mga alipuris niya sasabihin, ay hindi naman Diyos yung binabanggit dun. Hindi Diyos yun. Ibang Diyos daw yun. Ay problema niya yan. Kasi nga, ang pinag-usapan ay yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yung sa creation. Stupid daw. Ay ayan ngayon. Ibabalik sa kanila ng Panginoon yan. Hindi ba? Ayan po. Hindi na po kailangan dito ang batas-batas ni Coco Pimentel. Hindi na yan. Wala na yan. Hindi uubra yan. Ang kwan dito, kung nagkasala ka sa Diyos, ay sisingilin ka ng Diyos. At yun ang justice. Kaya nga mayroon dito sa mundo, nagkakaroon ng justice. Kasi nga pinapakialaman pa ng Diyos ito. Opo, dito po sa mundong ibabaw. Kaya nagkakaroon ng justice. Pero sa impyerno, wala na. Hindi na pakialaman ng Diyos doon. Hell is a place wherein there is no God. Wala na. Kung batukan ka ron, bahala ka sa buhay mo. Kung alipinin ka doon, halimbawa, nagsama-sama si Kibuloy at saka si Duterte doon, ay kung sinong boss, ay problema nila yan. Kaya nga, is a place of torment. Torment talaga. Kung dito nga lang sa Pilipinas o dito sa mundong ibabaw, hindi ba, natuturment na yung mga tao Kasi nasaan ang hustisya? Hustisya, kailangan namin ng hustisya. Ganun ang sinisigaw ng mga tao. Pero pinapakialaman pa ito ng Diyos, kaya may hustisya pa dito. Pero pagdating po sa impyerno, o doon sa tinatawag nating hell, wala na. Kaya is a place of torment. Kung ilang panahon ka na andon, ang sinasabi ng iba ay eternity, ay yun na yun. For eternity, ito torment. Doon ang tao. Dito nga natuturment na kung minsan ang tao kasi humahanap ng hustisya Bakit pinatay ang tatay ko ganyan? Bakit kinuha ang ari-arian namin? Walang hustisya. Ayan, natuturment na. Pero may hustisya pa rin dito kasi nga nakikita ng Diyos yan Pinapakialaman ng Diyos yan. Hindi ba? Ganun lang po yan. At palagay ko mga kababayan, mga minamahal, ay napahaba na po tayo. Nais ko lang talakayin yung dalawa kasi
mainit na balita yan ngayon eh. Yung kay Sara Duterte at saka yung panukala ni Pimentel na naman. Ay nako. Oy. Hindi ko na alam kung ano ang sabagay, ganyan talaga ang tao eh. Nagmamagaling o iniisip nila sila ang magaling. Ganyan po ano. Pero wala yan. Wala yan. At yun po ang mensahe ko ano. At sana may natutunan po tayo, mga kababayan, mga minamahal. At dalangin ko po na bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, ngayon po ay 27 ng Agosto at ang oras ay 8:12 na 8:12 o 8:13 ng gabi. At salamat po mga kababayan, mga minamahal sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.